Now, let me begin and address a particular concern ng ating mga nagninegosyo sa lungsod ng Maynila. Ako po ay habang nasa Singapore, that was like Thursday and Friday, kaya po tayo walang Yormes Hour nung Friday. Ako po ay may itinakdang study tour sa Singapore sa mga bagay-bagay na ginawa na natin sa Maynila at pwede pang magawa sa Maynila, particularly creating open green space in our city and with regard to paano mapapabuti pa ang katatayuan ng ating mga paaralang pangkolehiyo o tertiary education. Particular na dyan ang UDM. Tayo nakipagtulungan, nakipag-usap at nagpalitan ng mga idea. Diyan sa katulad halimbawa Republic Polytechnic sa Singapore, ITE sa Singapore at NUS. Para sa future ng mga batang Maynila. Now, habang ako po yung nandoon, ay may mga nagte-text po sa akin na may concern po sila at particular na yung bagong schedule of fees patungkol sa garbage fee ng business sa lungsod ng Maynila. Kaya minabuti ko po ngayon Lunes, pagbalik ko po, ako po ay nakabalik Sabado ng gabi, halos madaling araw na. Ngayon pong Lunes ay nais kong ipabatid sa inyo na inalam namin ang inyong concern at dito maipaliwanag sa inyo ano ang mga dahilan kung bakit. At of course, siyempre, at the end of the day, kailangan namin ng inyong tulong at pangunawa. Now, mga kababayan, hindi po kaila sa atin at gusto ko lang i-remind. Let's go back a little bit, no? Yung konting adjust lang ng panahon. Kung maalala ninyo, noong December 2024, nagdulot ng malaking galit ang taong bayan ng lungsod ng Maynila. Hindi pa po ako mayor noon, no? December of 2024, nagdulot ng malaking galit sa puso't isipan ng mga taga Maynila. At yung ibang dumarako rito, pinupulaanan ang lungsod sapagkat sa dami ng tambak na basura sa ating pamayanan, sa iskinita, sa major thoroughfare, at pati hindi na nakokolekta ang mga basura sa loob ng bahay. Kinagalit po yan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Tapos po, yung administrasyon na yun, ang kanilang kakontrata, buti may, i-steady mo yan, i-play mo lang yan, please. At ang kanilang kakontrata noon ay ang Lionel Waste Management at the time. At by that time, October of the same year, ay ang Lionel ay nagpaalam na po na hindi na sasali sa bidding ng basura. At dahil sa kadahilanan, hindi sila nababayaran for the past 8 months. Hindi na po nila kaya i-sustain. Hindi sila nababayaran ng dating administrasyon. That was October kasi po ang bidding niyan ay mala October. So ahead of time ay nagpaalam ng matino at mahusay ang Lionel. Ulitin ko hindi dahil sa ayaw nila ng negosyo, ayaw nila ng trabaho, dahil hindi na po nila kayang i-sustain dahil 8 months na silang hindi nababayaran. Minabuti naman ang administrasyon na iyon ay kumuha ng panibagong kontratista. Come January 1, tinapos ng Lionel ang kontrata nila hanggang December 31. Bagamat hindi sila bayad, pero nakasaad sa kontrata, kailangan tapusin kahit hindi bayad. January 2025. Yung nakikita niyong video, ayan ay parang Smoky Mountain.
na nangyari sa ating lungsod. At hindi po yan sa Smoky Mountain. Kalsada po yan ng Maynila. Okay. Minabuti ng dating administrasyon na kumuha ng panibagong kontrata or kontratista. In fact, hinati po nila. Isang kumpanya, Pileco, isang kumpanya, Metro Waste. At ipinaghati ang lungsod sa 3 distrito bawat isa. Mangyari dahil sa hindi sanay, I don't know, for whatever reason, ay nagkalat pa rin ng basura sa lungsod ng Maynila. Dahil ako po, kahit hindi pa po ako mayor, 1992, nasa Tondo High School pa lamang po ako, graduating class of 1992. Ang Lionel na po, nung panahon ni Mayor Lim, at lahat halos na naging mayor sa Maynila, ang kinukuha dahil kabisado ng Lionel ang pagkolekta ng maayos na basura. Ngunit pinalita. At ang nagbayad ng pighati, sakit sa mata, at panganib sa kalusugan ay mga tagalungsod ng Maynila dahil nagkalat pa rin ang basura. Now, dahil sila'y kumuha ng panibagong kontratista, I would assume maayos at sila'y mababayaran. Maraming salamat sa inyo. Mayo ng 2025. Ibinalik niyo po akong mayor. At ako po ay nag-assume ng July 1 of 2025. Napag-alaman ko, dahil wala po namang ibinigay sa aming mga dokumento, kahit na ito'y nire-require ng DILG, wala pong binigay sa aming dokumento. Napag-alaman ko na ang Pileco at Metro Waste ay hindi rin po binayaran except for 1 month. Tama ba? Jai, Paul, 1 month. So, kukwentahin po natin, ano? January to June, 5 buwan. Hindi rin binayaran. Nung pag-assume ko, nagpaalam na rin po ng maayos ang Pileco at saka Metro Waste na kinuha ng sinundan kong mayor. Pagkaganon man, ito'y biglaan, pinakiusapan ko yung Lionel Waste Management. For old time's sake, pwede ba na itong basura na itambak sa bawat iskinita at kalsada at kanto, Avenida at Boulevard ng lungsod ay kolektahin muna nila. At nagdeklara ng state of health emergency ang Konseho ng Maynila dahil ang basura po ay mapanganib sa kalusugan ng bawat tao. So that is July 1. Pumayag naman ng Lionel. At na-iraos natin. In fact, I will share you facts and data. That day of crisis, we collected 2 metric tons in 10 hours. 10 hours alone. Salamat naman. Ikinalugod nyo nga na nasawata yung problema ng basura. Kalaunan, napagtanto-tanto namin, pag pinagsama yung utang sa Lionel, utang sa Pileco, utang sa Metro Waste, ito po ay tumataginting na 950 million pesos. So yan o, unang sumambulat sa akin basura, sumunod
Sumambulat sa akin, obligasyon. Now, mga kababayan, salamat naman. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko, buong July, nakaraos tayo ng maayos. Naibalik ulit ang kumpiyansa sa bawat naninirahan at nagninegosyo sa lungsod ng Maynila na nag-normalize ang koleksyon ng basura. Ngunit sinubok na naman tayo ng tadhana. August 26. Isinara ang Nabotas landfill. Maaring iba sa inyo alam, maaring marami sa inyo hindi alam. Yorme, ano ba ang epekto nito sa amin sa pagsasara ng Nabotas landfill? At ang nagsara ay MMDA. Inutusan tayo ng MMDA na from Nabotas dalhin sa San Mateo, Rizal. Ano pong epekto nun? Kung dati-rati, pagkakolekta ng basura, diretso sa landfill sa Nabotas because it's only 10 kilometers away from the city of Manila. Ngunit dahil tayo ay nag-divert sa San Mateo base sa direktiba ng MMDA, we are now traversing every single day minimum of 30 kilometers. 200% ang layo. Wala pa po yung waiting time or yung time in motion sapagkat hindi po unique ang Maynila. Ibang syudad din sa Metro Manila ay lahat itinungo dati sa Nabotas, ngayon itinungo sa San Mateo. So you do the math. Now, having said that, ang inyong pamahalang lungsod, binigyan ng direktiba ang Lionel. Hindi ko pwedeng ipadala yung maliliit na truck sa San Mateo at itenga ang basura sa kalsada. Kasi magpapang-abot yung naiwan at yung darating. Lolobo ulit ang basura. At magkakaroon na naman tayo ng state of emergency dahil sa sanidad. Ngunit ang sabi ko sa Lionel, gumawa kayo ng transfer station at bumili kayo ng malalaking truck to transfer those garbage collected in our street in Tondo, Maynila. Kumupa sila ng lupa, nag-construct. In just matter of 1 week, the entire facility was built. Yung iba, maaring nakita ninyo to sa post ko. Pero malamang sa hindi, kaya ipinaalala ko lamang. At bumili ng maraming malalaking hauling truck. Kasi ang bilin ko, kabiling-bilinan ko, no matter what, kung gaano man kahaba, kahirap, kailangan makuha ang basura sa tamang oras. Salamat sa Diyos. Hindi nyo naramdaman ang problemang dulot ng pagsasara ng Nabotas at doon na tayo lahat maglandfill sa San Mateo ayon sa MMDA. Naresolba. Hanggang ngayon, nagagamit na. Ayun po, no? Ayun yung unang bahagi. Para lang, simple na, anong tawag yan? Memory lane.
Now, mga kababayan, may bago pong pag-aaral ang MMDA. Ulitin ko po ulit, no? MMDA. Ang tawag po dito ay WACS. W-A-C-S. Pasensya na po kayo ha, dinadaan-dahan ko po para po wala na pong kalituhan. I ask for your patience to stay and dadaan-dahanin natin. O WACS. Ang tawag po dito is Waste Analysis and Characterization Study. Ano po ang epekto ng pag-aaral na yan? At kailangan niyang ganyang pag-aaral? Kasi po, para po sa load capacity ng ating mga landfill. Noong 2015, ang per capita, o mas madaling maintindihan ng lahat, bawat tao, ay nagpo-produce ng isang kalahating kilo mahigit or 0.60 per day na basura. Yung bagong pag-aaral ng MMDA, hindi pa rin ako mayor nito. Pero ito'y alam na rin ng dating mayor, supposed to be. Kasi 2023 to eh. Ang pag-aaral ng MMDA, ang ating WACS, is 0.93. Ibig sabihin, bigit kumulang 40% ang itinaas sa loob lamang halos ng 10 taon. Yung ating basura per person per day. Ulitin natin ha. Hindi po per negosyo. Hindi po per bahay ang pag-compute ng basura. Ito ay bawat tao. No. Dumadako man, nakatira man, naghahanap buhay, o naninirahan pansamantala sa lungsod ng Maynila. And that goes to everyone. No. Ibig sabihin, universal po yan sa buong Pilipinas. Okay. And particularly sa Maynila. So, ibig sabihin, dumami po. Halos doble yung ating load ng basura. Bakit hindi tayo nagtaas ng garbage fee noong 2022 hanggang at noong 2019 hanggang 2022? Hindi ko po magagawa sa inyo yun. Pandemya po nun. Maraming negosyo ang tumukod. Bagamat, kailangan ng pera ng lungsod at that time, which nagawan ko ng ibang paraan, ay paliliwanag ko rin mamaya, noong pandemya, hindi ko po maating. Apakahirap na desisyon. Bagay na dapat ng desisyon, pero inunawa ko muna yung katatayuang universal situation ng buong mundo, ng buong Pilipinas, at ng buong bansa, ng buong syudad, noong kasagsagan ng pandemya. Pagamat patuloy na lumalago ang load o dami ng basura sa atin dito sa lungsod. Ang Maynila ay meron humigit kumulang 1.9 million population. To be exact, 1,899,450 variables po yan, but more or less 1.9 million nighttime population. Bakit may nighttime? Bakit may daytime population? Opo. Ang Maynila po, lumalago ang populasyon, humigit kumulang 3 milyon sa araw. Depende sa araw. Pag weekdays at weekend. Dahil ang Maynila po ay sentro ng komersyo,
and center of education in the entire country. Except for Ateneo, na dating taga Maynila, name a school. Most likely, it is located in the city of Manila. At ang populasyon po nila by the hundreds of thousands. Estudyante pa lang po yun. Wala pa yung negosyo. So yun po, no? Populasyon natin, 0.9 sa gabi. 3 milyon sa araw. Kaya ang Maynila ay halos naglalabas, kumukuha 650,317 metric tons annually. Nighttime population. Kasi hindi na po namin kinukwenta yung daytime population. Okay? So, dumoble ang pag-produce ng basura sa lungsod ng Maynila. In 2013, kung saan huling nagtaas ng garbage fee ang lungsod ng Maynila, ang presyo po ng krudo at the time is from 39 pesos to 43 pesos per liter. Ngayon po, January 16, ang presyo ng krudo per litro 56 to 59 pesos per litro. And I hope you're following me and you're doing your own computation. Pangalawa, noong 2013 po, ang sweldo ng tao, katulad ng pasweldo ng mga kontraktor sa kanilang empleyado sa NCR, is 466 pesos per day. Sino yan? Palero, driver, ang driver mas mahal pa. Pahinante, tagadampot, pukol, salo sa bawat truck na iikot at kokolekta ng basura sa ating mga pamayanan at negosyo. So, 39 to 59, gasolina. Sweldo ng tao, libo-libong tao, 466 pesos to 695 pesos today. Kaya mapapansin ninyo, kahit ano pang abacus, calculator, ang gamitin natin, ay talagang hindi maiiwasan na lumobo ng husto ang value or halaga para makolekta ang basura sa lungsod ng Maynila. Ayun. Yorme, magkano na po ang ating binabayaran sa lahat ng uri, logistics, and so on and so forth. Marami po yan nakasaad. 1 billion 350 million taon-taon. Yorme, magkano naman ang nasisingil ninyo sa aming mga negosyante taon-taon laban sa 1.350 billion pesos na bayarin para maging malinis, maayos ang pagkolekta ng basura. Simula 2013, magpasa hanggang ngayon, December 31, 2025, ang amin lamang pong nakokolekta
ay 110 million pesos. Abonado ba tayo ng malaki? Hindi po tayo abonado. Pabangkarote po tayo. Pero may solusyon po dyan. Mga nanay ko, mga tatay ko. Kaya natin yan bayaran. Bakit ba hindi? But we are going to subsidize 1,240,000,000 every single year para malinis lamang ang basura sa kinakainan natin, paborito nating mga franchise or fast food, sa mga paborito nating mall, karinderya, opisina, and so on and so on. Diyan ko kukunin, imbes na ipambili ko ng paracetamol, amoxicillin, hiringgilya, pampasweldo sa doktor, pag-hire ng doktor, ayusin ng ospital, ibayad sa kuryente, ibayad sa tubig, at ibigay sa eskwelahan, ibabayad ko lamang po sa basura. Ulitin natin ha. Ito po yung balance. Huwag tayong magdesisyon, huwag ako magdesisyon. Alam niyo, napakabigat na desisyon sa akin to. Pero sabi nga sa leadership, sometimes you have to bite the bullet. No? Maasim man ang suka, kailangan mong inumin. Ang pinakamabisa ko pong gawin ay walang gawin. Opo. Ang pinakapopular pong gawin ay wala kang gawin. At ikipit balikat natin yung tunay na problema. Katulad siguro ng naranasan natin sa nagdaan. Pero ang paggogobyerno po, para sa kaalaman ng ilan, hindi po ito parang Miss Universe. Para manalo ng Mr. and Mrs. Congeniality. Hindi po. Ang paggogobyerno, kailangan mong magpasya. Kailangan mong mamili puti or itim. Kaya po, mga kababayan, pinili ko po ay tao. Kasi ang pinakamadali po, walang serbisyo, i-offset ko na lang sa pagbabayad ng basura. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong oxygen, wala tayong gamot, and so on and so forth. Walang allowance, PLM, walang allowance, ang UDM, mga senior, PWD, solo parent, police, teachers. Yun po'y social amelioration pa lang. Wala po tayong magiging support. Ay paliliwanag ko rin mamaya. Sa PLM, sa UDM. So mamimili tayo. Kayo po ang humusga sa akin, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kung ito'y mali, I take full responsibility. Wala pong ibang dapat sisihin, kundi ang inyong lingkod. Pinili ko po kayo, tao. At ngayon naman, ay hiningi ko ang tulong ng ating mga naghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. Buong kababaang loob, this is a shared responsibility. I cannot do this alone. Ulitin ko nga, ang pinakamadaling desisyon ay walang desisyon. Popular ka pa. May medalya ka pa, pero pansamantala. Ang tunay na solusyon ay kaharapin ang hamong pinansyal ng ating lungsod. Bakit po tayo dumating sa ganitong katatayuan? Dapat may dahilan, Yorme. Bakit ba
parang na-bankrupt ang Maynila. Katulad ng isang napabalitang malisyoso na ako daw ay nag-iwan ng malaking utang noong pandemya. Yun po ang sinasabi ng mga malisyosong balita. No? At yan din po ang ginagamit ng what you call political operator ng ating bansa. Ang hindi nila alam, dahil hindi po sila taga Maynila, yan pong bagay na yan ay election issue dito sa lungsod ng Maynila. At yan ay hindi ko ikinubli, itinago sa puso't isipan ng bawat Manileño. At dahil dyan, nakaraos tayo ng pandemya, nagawa natin ang dapat natin nagawa, walang nagutom ng pandemya. At ako pa rin pinagkatiwalaan sa kasaysayan po ng halalan sa lungsod ng Maynila, walang sino man ang nakatanggap ng 65% mandate sa tatlong seryosong kumakandidato sa kasaysayan ng Maynila. So ano pong ibig sabihin? Yung nire-refresh, rehearse ng malisyosong nagbabalita ay dahil sa iniwang utang ko daw sa dating administrasyon. Na siya na may naging bahagi ng mga pasya na yun. Pero kami mga taga Maynila, nagdesisyon na mga tao patungkol sa issue na yan. At i-update ko kayo maya-maya konti naman saan at paano natin yan natutunan. So, mga kababayan, paano tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Dati po, nilalagyan ko pa po ng asukal ang aking pananalita. Dahil ayaw ko pong makapanakit ng damdamin ng mga tinalo na nating katunggali para sila na may makapamuhay ng mapayapa. Dahil nagdesisyon naman na ang taong bayan. So I move on. In fact, yung iba sa inyo, ipinagdaramdam pa na pinatawad ko pa yung mga taong nagsabi sa akin ng mga masakit na salita. Because I don't like toxic life. Move on na tayo. Focus sa taong bayan. So ngayon, mga kababayan, we call a spade a spade. Bakit po tayo nagumantong sa ganito? Sa kapabayaang liderato. At dalawang bagay lang yan. Walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno o hindi alam yung nangyayari sa gobyerno. Yung nauna, may kakulangan sa eksperyensya. At madaling matutunan, katulad ko po. Ako'y nagsimula high school finish sa gobyerno. Through the years, inaral ko. Pero ang mas malungkot, pag ang dahilan ng dating leader ay hindi ko alam yan, mas delikado po yun. Dahil ang nangyari po sa atin, kinas advance ng kinas advance ang pera ng lungsod ng Maynila. Nalaman namin yan noong July. Noong pumasok na kami, nakita na namin sa kwentada na umabot sa 10.2 billion commercial obligation. Ulitin natin ha. Yorme, umutang ka ba? Sagot, opo. Kanino ka umutang? Sa gobyerno po. Bakit ka umutang? May pandemya po. Naramdaman ba yung inutang? Taong bayan po ang maghuhusga. In fact, naghusga na ang taong bayan. Ano po yung commercial obligation? Ito po yung araw-araw, produkto at serbisyo na kinukuha natin. Kailangan po yan bayaran. 10.2
O Yorme, narinig namin yan sa iyo noong ikay nag-State of the City. Tama naman po. Ano na po bang update? Ang pangako ko sa inyo, 95% ng buhay ko bilang inyong mayor ay tutuntunin ko ang mga solusyon sa pinansyal na problema natin at kinakarap. 5% ay papapanagutin natin yung mga taong nagkasala. Ano na pong update? 2 grupo na po ng individuals, mga dating leader, nakasuhan na po sa ombudsman. Ayan po, yun ang update. Yung isa, ginawa pong tsubibo, yung pera ng Maynila. Yung isa, kinas-advance para sa eleksyon nila. JO dito, JO doon. Kasama dito, kasama doon. Yan po ang nangyari. At kami mga taga Maynila, alam po yan ang mga taga-lungsod ng Maynila. So, Yorme, ano na po ang ginawa ninyo diyan sa pagkakautang na yan? Iyan ba'y may kinalaman sa pagtaas itong kinukwento mo, Yorme? May kinalaman ba to sa garbage fee? Opo. Napakalaki po ang kinalaman. Sa 10.2 billion, ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasama, magagabi, araw-araw, holiday, sa tulong ng mga taxpayer, nagsinop kami at binayaran natin yung ating pagkakautang sa what you call commercial obligation. Yorme, 6 na buwan ka pa lamang, July to December. Paano mo magagawa ng paraan yan? Salamat sa Diyos. Pero hindi pwedeng ikubli 4.3 billion. Ulitin ko po, no? Out of 10.2 billion, 4.31 billion na po ang binayaran natin sa obligasyon. As I have said, we'll call now this a spade a spade. Wala nang sugar coating. Yan ang ginusto nila. Binayaran ko po yung kapabayaan na tupdin ang kanilang obligasyon bilang leader dati ng syudad. At ito'y kaharapin. Ikinubli, Yorme? Opo. Itinago, Yorme? Opo. Nalaman ba namin? Opo. Ginawan ba namin ang solusyon? Opo. Nasa harapan niyo po. 4.31 billion. Almost 40% mahigit ang nabayaran natin sa luma nilang obligasyon. Yorme, paano naman yung utang mo? Tulad na nasabi ko kanina, umutang ka, Yorme. Alam niyo naman po, sa mga taga Maynila, alam na ito. Pero kung hindi kayo taga Maynila, para sa inyo na rin ito. Nakapagbayad ba tayo ng aking pagkakautang? Inaako ko na po para wala nang mali siya yung mga bali-balita. Total, hindi naman sila taga Maynila, hindi naman talaga nila narinig yung kampanya, hindi naman nila narinig ito. Baka lang wala na silang maibalita, ito na lang ibabalita. Magkano na nabayaran mo, Yorme, sa loob ng 6 na buwan? Sa pagkakautang mo ng pandemya? 557 million, 0.87. Yan pong utang na yan sa bangko ng gobyerno, Land Bank at DBP. Paano nangyari yun, Yorme? Kala ko ba walang pera ang Maynila? Dahil sa waldas, kapabayaan, walang kaalaman
sa pagpapatakbo ng gobyerno yung mga nagdaan. Pagpasensyaan nyo na po kung medyo masakit ang salita na yun. Pero minsan, we have to real talk lang tayo. Kasi parang gusto ata nila i-kampanya ulit. No? Lahat ng ito'y narinig na sa kampanya. Paano yun nangyari? Nagsinop po ako. Nangako ko sa inyo, magsisinop ako. Nakaraos. Yorme, kaya naman palang bayaran. Bakit tayo nagkanda baon-baon? Hindi ko rin po yan masagot. Kaya nga po, idinimanda ko sila lahat sa ombudsman sa cash advance nila. Ang cash advance nila, 250 million, 369 million, 447 million. Alam mo, matatapos na, nag-cash advance pa ng 70 million, talo na, nag-cash advance pa ng 80 million. Yan po. O ngayon, nakaraos tayo. Nakakain ang bawat tagalungsod. Maraming obligasyon ang natupad. Marami pa tayong pagawaing naisayos. Paano nagkakasya lahat yun? Ayoko po magbuhat ng bangko. I'm just stating facts na lang. Basta nangyari lahat yun. Yorme, 2026 na. O teka muna. Ulitin natin. 43%. Ayan, 41%. Yung aking inutang, sa mga ito na i-take note nyo na to. Yung aking inutang noong pandemya para iraos ang 2 milyong humigit kumulang na Manileño sa kasagsagan ng pandemya. Nabayaran ng 557. Ang tanong, Yorme, ilang porsyento ba sa loob ng 100% para mabayaran yung utang na ginawa mo? Yorme, sa loob ng 6 na buwan, 4% lang po. Let's just say 4.7. Pag ginawa mo siyang 2 6 na buwan, which is 1 taon, nasa 9.4% lang po ng buong budget. So, ilan po ang natira? 90%. 0.3. Ang natirang pera. Ano ba yung 90%? Sa numero, 90% of 25 billion. Bakit tayo nagkautang ng 10 billion? Kung meron tayong 90%. Sa 20 billion, 90%, that's 18 billion already. Para lang madali sa mathematics, ha? Pero tayo nagkautang ng 10 billion. Kasi pariwara. Kasi pinabayaan. Nagbalikan si Edith Pati sa City Hall. Ayun po yung totoo, no? Kaya nga marami nagkakaso sa kanila. May kaso po yan lahat, mga yan. Commitment ko sa inyo yan. So ulitin natin, ha? Para sa mga hindi alam, na hindi naman maaaring taga Maynila, ngunit siyempre kami naman mahaba magpasensya. Yung inutang namin, may tinatamang, para mas mabilis ang kwentada, 9%. So meron tayong 90% operation. Kaya lamang, 2026 na. Kakayanin pa ba natin? Ulitin ko, ang pinakamabisang desisyon at pinakapopular na desisyon ay huwag magdesisyon. Ang pinakamabisang piliin ay huwag kang pumili ng pasya o direksyon. Kasi mas popular po yun. Kaya po, mga kababayan, napilitan tayo. Huwag mag-offset at ang pera natin ay mapunta lang sa basura. Imbis na mapunta sa gamot, paaralan, pabahay, edukasyon ng ating lungsod. Wala pa dyan yung paglilinis, creating green space, peace and order situation.
and so on and so forth. Wala pa ho yun. Mini-minimize ko pa ho. So, dahil kayo yung pinili ko, kaya naman ako'y nagpasya na kailangan na natin kaharapin at wag nang ikipit balikat. No? Kanina nga sinabi ko sa flag ceremony, nagtapat na ako. We are really in the brink of bankruptcy last 2025. Pero nakaraos tayo, salamat sa Diyos. Yorme! Now, Yorme, 1,000 pesos lang ang binabayaran ko. Ngayon, 12,000 pesos na. Masyado namang malaki, Yorme. Tama naman po kayo. Hindi ko po kayo, wala po, maaring ako yung mali dito, pero hear me first. Yorme, 1,000 lang. Ha? Ito para madali lang yung mathematics natin. Ha? 1,000 lang po yung binabayaran ko. Ngayon, 12,000 na. Ang laki naman po ng tinaas. Pag titingnan nyo po yung numero. Pero, ulitin natin, babalik tayo sa science. Nino, MMDA, at ibang ahensya ng gobyerno. Let's just say 12,000 na ang babayaran mo sa negosyo. Then, let's divide it. Tulungan nyo. Divide it in 365 days. Yung 12,000 pesos. Most likely, you will arrive between 30 pesos, 31 or 32 pesos per day. Ulitin natin ha. Yorme, 1,000 lang ang binabayaran ko dati. Naging 12,000 na. Pag tinignan mo, white space, malaki. Pero sa totoo, when you divide it in 365 days, Yorme, teka muna, daya mo naman. Bakit ka nagko-compute ng 365 days? Opo, hindi naman pwedeng Lunes lang ako naghahakot ng basura. At sa susunod na Lunes lang ulit ako maghahakot ng basura. Ang hakot ng basura ay araw-araw. And it costs money. And that money is your money. And I will direct it para lang mapunan between 110 million at pagitan ng 1 billion 350 million. Kita nyo. Kaya, dinidivide po siya 365 days. So, most likely, 32 pesos per day. Let's just say 32 pesos. Hindi nyo pa po binilang yung empleyado nyo. Let's just say, Yorme, online seller ako. 12,000 na yung babayaran ko. Wala naman po akong basura. May 3 po akong empleyado. Pag-iisipin nyo po, wala. Pero ayon sa pag-aaral, direktiba, ang pag-compute ng basura ay per capita or per person. So, let's just say 32 pesos a day. 3 ang empleyado mo. I-divide natin. Magkano isang araw? 10 pesos. Mahal po ba? Kayo na po ang musga. Mas mahal pa po magpatapon ng basura sa kariton. Alam yan ng mga taga-Tondo at ibang bahagi ng Maynila. Yung nagpapatapon. So parang lumalabas 10 piso per empleyado. In fact, meron pong isang insidente rito, nakarating naman po sa akin, at talaga naman pong pinarecompute ko. Meron siyang negosyo, Yorme, 54,000 lang po binabayaran ko sa basura every year. Ngayon po ay naging 250,000 na. Pag tinignan nyo po, malaki. Ano po yung negosyo? Dormitory. Ilan po yung dormitory? 270. Parang lumalabas lang po 7 pesos per person. Magkano po upa sa dormitoryo? 2,000? 1,500? 3,000? Or bed space?
7 pesos lang po ang halaga. Ang partisipasyon na nagtatapon at nakakagawa ng halos 0.90 or almost 1 kilo na basura araw-araw. So pag titingnan po natin, lalo na po yung mga malisyoso na mga ginagamit po to sa politika ngayon, although 2028 pa yung election. Ang taas, ang laki, nakakagulantang, nakakadismaya. Totoo naman po, mag-aalala din kayo. Nauunawaan ko po kayo. Pero, unless my math is wrong, kayo na po ang humusga. 30 pesos, 10 piso, 7 pesos. Tanong, Yorme, kami bang mga naninirahan sa Maynila may garbage fee? Wala po. Sa business lang po ito. Na nakapaghahanap buhay naman sila ng maayos. In fact, gusto ko pong ibalita mga batang Maynila. Gusto ko pong ipaalam sa inyo. Today, January 19. Simula noong January 1 hanggang January 16, 245 new business registered and paid. Ulitin natin ha. In a matter of 16 days, 245 new businesses ang naitala at bagong negosyo sa Maynila. Out of 54,000, 42% na po ang nagbabayad. Maraming salamat sa inyo sa pang-unawa. At mukhang alam nyo rin, mga negosyante naman kayo, alam nyo naman yung math. Nakakagulat lang kasi the last time was 2013 and today is 2026. That's 13 years ago. Kayo po ang humusga. Meron pa ho isang hotel. Tingnan po ninyo ha. Tulungan nyo nga ako mag-math. Hotel, 5-star hotel. Ang bayad po sa basura ay 12,000 lamang. Yun ang bayad sa basura sa isang taon. Meron naman po food chain. Ang bayad po niya 9,000 pesos lamang isang taon. Divided by 365 days. Magkano? 24 pesos. 24 pesos a day ang binabayaran. Ako po basurero. Basurero po ako. Kaya yung mali siyang may pera sa basura, totoo pong may pera sa basura. Totoo po yun. Kasi basurero ko eh. Hanap buhay ko yun. Ang isang, di ko na po babanggitin para hindi tayo maka-offend. Isang food chain sa isang gabi ay nagtatapon ng 10 hanggang 15 na malaking supot ng itim amounting to average of 7 to 10 kilos. Yung malaking supot ng itim. Napupuntahan niyo po yun. Yung mga food chain na yun. Pagka alas 9 ng gabi ko, kolektahin namin yung basura. 10 hanggang 15. So, if it is 24 pesos, you divide it by 10, 2 pesos per supot lamang po. Kaya sa initial, nakakagulantang. Sa mga politikong siguro natalo na, o di ko alam bakit bigla nagka-interest sa akin yung mga national political operator eh. Unang-una, hindi ako kandidatong presidente. Kaya wag niyo kami pagtuunan ng pansin dito. Dito lang po ako sa Maynila. Happy na po ako rito. Pagbubutihan ko na lang dito. Maglingkod sa mga Manileño. Kung yun naman ang intention nyo. At di ko alam kasi ang intention nyo. But anyway, what is important is the mathematics of it. Makatwiran ba? Hindi ko po alam. Ayoko pong pangunahan ang magiging pasya ninyo. Tanong,
Yorme, kapag kami ba'y nagbayad at nakiisa sa panawagan mo, ano naman ang magiging sukli namin bilang naghahanap buhay sa Luzon? Kung nagustuhan niyo po ang serbisyo ko, ay pipilitin ko pa pong doblehin na maging mainam, masinop na paglingkuran kayo. Yun naman po ang sukli ko sa inyo. At lahat ng bagay na makapagpapataas ang antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila at mga taga-lungsod ng Maynila, yun po'y patuloy ko pong gagampanan. But for the meantime, huwag po ninyong iisipin na nagkadoble-doble ang garbage fee, luluwag na po ang pera natin. Hindi po. Ulitin ko hindi po. Yung pagtaas ay pagtugon sa distansya ng layo ng gastusin at ng kinikita. At yung isa ay nakatuon sa gastusin na kapakinabangan ng mga naninirahan sa lungsod ng Maynila at mga dumarako rito. Ang sukli ko, magbubuti po. Kaya po ako'y nananawagan sa inyo, mga bayan. Talaga pong pinakikiusapan ko yung mga ahensya ng business permit, zoning, building permit, treasurer, assessor. Practice good governance because you deserve better things from your government. Yan ang lagi kong tagubilin sa kanila. Ang ating pamahalaan ay hindi perpekto, pero habang ako'y nandito, ay pipilitin namin magbuti at itama ang dapat itama. Ibigay sa tao, dapat ibigay sa tao. At makapag-isip ng panandalian, ng agaran, at pangmatagalang programang kapakipakinabang sa mamamayan. Yan naman po ang sukli ko sa inyo, mga nanay ko, tatay ko, mga batang Maynila, at mga lolo't lola kong minamahal. Kaya po, ulitin ko, nananawagan ako. Help me. Garbage problem is a shared responsibility. Tulong-tulong tayo at the end of the day. Mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, mga minamahal kong lolo't lola, at sa mga nagnenegosyo, I hope, please, do share this broadcast at nang maliwanagan po ang lahat. At hinihingi ko ang inyong pang-unawa. So, magbubuti po ako. Hindi po ako anghel. At never ako magiging anghel. Hindi po ako perpektong tao. Si Jesus lang ang perfecto. Pero pag gobyerno, we'll move heaven and earth. We'll do our best. And sometimes, I'll bite the bullet for you. Maasim ang suka, kinakailangan kong inumin, ay gagawin ko para sa inyo. Makaraos lang tayo. Makarecover lang tayo sa kapabayaan ng nakaraan. And we will assure you, and I'm assuring you, we will recover. We will recover. As long as I'm here, we will recover. Titining din po ang tubig sa atin. Kaya po muli, mga kababayan ko, mga nanay tatay ko, mga batang Maynila, mga negosyante sa Maynila. Maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa akin ngayon. At I hope, nasagot ko ang ilang katanungan sa inyong isipan. At hangad ko, maging matagumpay ang inyong paghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. So maraming salamat po at sana muli ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Please do share this broadcast for everyone's proper information. Mag-ingat po kayo sa mga lolo't lola ko. May balita ako sa inyo. Bukas ko na yan para ibang topic.
o pati sa PWD at solo parent. Bukas mag-a-announce po ako at tabayanan niyo po yan. For the meantime, stay safe. Help me, mga kababayan, to make Manila great again. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat, and Manila, God first.